And so, no resurrection equals no redemption equals no rewards. So, muna ang kapsul sa 1 Corinthians chapter 15. Kung wala pagkabanhaw, wala na banhaw si Christ, wala sing pagtubos, wala sing kaluwasan. Kag kung wala man sing pagtubos, di wala rewards. Di ba? So, gin-explain na ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15. Very long chapter, mga utod, but we have to give respect to the Word of God, and so I have to read the whole chapter. Kaya we'll be studying the whole chapter, though hindi gid siya tama ka detalye, pero ang mga prinsipyo naging plaster ni Paul sa sining mga verses. Just be patient, kag kung may ara ka, you just read with me, with your eyes, kag try to discern and meditate, at let the Holy Spirit speak while we are just reading the Word of God. 1 Corinthians 15, now I declare to you, brothers, the good news which I preach to you, which also you received, in which you also stand, by which also you are saved, if you hold firmly the word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you, first of all, that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, and he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, or Peter, then to the 12. Then he appeared to over 500 brothers at once, most of whom remain until now, but some have also fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, as to the child born at the wrong time, he appeared to me also. For I am the least of the apostles, who is not worthy to be called an apostle, because I persecuted the assembly of God. But by the grace of God, I am what I am. His grace, which was given to me, was not futile, but I worked more than all of them. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Whether then it is I or they, so we preached, and so you believe. Now, if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, neither has Christ been raised. If Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith also is in vain. Yes, we are also found false witnesses of God, because we testified about God that he raised up Christ, whom he didn't raise up, if it is true that the dead are not raised. For if the dead aren't raised, then neither has Christ been raised. If Christ has not been raised, your faith is vain. You are still in your sins. Then they who are fallen asleep in Christ have perished. If we have only hope in Christ in this life, we are of all men most pitiable. But now Christ has been raised from the dead. He became the first fruit of those who are asleep. But now Christ has been raised. For sin, death came by man, the resurrection of the dead also came by man. For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. But each in his own order, Christ the first fruits, then those who are Christ at his coming. Then the end comes. Then he will deliver up the kingdom to God the Father, when he will have abolished all rule and all authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
The last enemy that will be abolished is death. For he put all things in subjection under his feet. But when he says all things are put in subjection, it is evident that he is accepted who subjected all things to him. When all things have been subjected to him, then the Son will also himself be subjected to him, who subjected all things to him, that God may be all in all. Or else will they do who are baptized for the dead? If the dead aren't raised at all, why then are they baptized for the dead? Why do we also stand in jeopardy every hour? I affirm by the boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. If I fought with animals at Ephesus for human purposes, what does it profit me? If the dead are not raised, then let's eat and drink, for tomorrow we die. Don't be deceived. Evil companionships corrupt good morals. Wake up righteously and don't sin, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. But someone will say, how are the dead raised? And with what kind of body do they come? You foolish one, that which you yourself sow is not made alive unless it dies. That which you sow, you don't sow the body that will be, but a bare grain, maybe of wheat or of some other kind. But God gives it a body, even as it pleased him, and to each seed a body of its own. All flesh is not the same flesh, but there is one flesh of men, another flesh of animals, another of fish, and another of birds. There are also celestial bodies and terrestrial bodies, but the glory of the celestial differs from that of the terrestrial. There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differs from another star in glory. So also is the resurrection of the dead. The body is sown perishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is also a spiritual body. So also it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a living, giving spirit, a life-giving spirit. However, that which is spiritual isn't first, but that which is natural, then that which is spiritual. The first man is of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. As is the one made of dust, such are those who are also made of dust. And as it is the heavenly, so are they also that are heavenly. As we have borne the image of those made of dust, let's also bear the image of the heavenly. For I say this, brothers, that flesh and blood cannot inherit God's kingdom, neither does the perishable inherit imperishable. Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. For this perishable body must become imperishable, and this mortal must put on immortality. But when this perishable body will become imperishable, and this mortal will have put on immortality, then what is written will happen. Death is swallowed up in victory. Death, where is your sting? Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the Lord's work, because you know that your labor
is not in vain in the Lord. Amen? You say amen? Amen. Grabe yung pulong sa Ginoo, no? Let us pray. Ginoo ang katahom, ang kabilidhon, sang paglaom, ngay mao ginatag sa amon bangod, sang kamatuoran, ang amon Ginoong Hesukristo, nabanaw gikan sa minatay. Lord, sa sining nga aga, tudluan mo kami, balaan nga Espiritu, ikaw magpa-athag, magpa-intindi, sining tama ka importante nga pagtudlo sa imo pulong, sang pagtuluhan nga imo ginatag sa amon. Nagapasalamat kami Ginoo, sang kasiguruhan, sang kaluwasan, sang kasiguruhan, sang pagkabanhaw, kung kami mapatay, ang kasiguruhan Ginoo Lord sang walay katapusan, kapag pakigiupod sa imo sa bagong nga langit, bagong nga duta. Ginoo sa sining nga aga, pakauna ang amon mga kalag, sang imo pulong, pabakura ang amon pagtuo, kung may aral sa amon nga nabudlayan, may aral sa amon nga naga-struggle, Ginoo sa sining nga aga, grant victory. Kaya ang among Ginoong Hesukristo, victorious over death. Gani Ginoo, ginatugyanin namon tanan sa imo. Kaya pangamuyo kami sa amon mga leader, sa amon nasyon, ikaw magatag sa sing kaalam, sa panahon sang crisis, kag kami man nga mga tumulo, mangin may nalamon man kami, para Ginoo Lord nga anuman ang matabo, preparado kami Ginoo Lord. Salamat gid sa iyong pagsabat sa amon mga pangamuyo, lambuta Ginoo sa imo pulong, ang mga utod nga ara nga nagapamati, nagaupod sa amon, sa nagkalain-lain nga lugar sini nga pungsod, kag sagwa sini nga pungsod. Kinapadumdum namon sila sa imo Ginoo, ang mga FB Live followers nga naga-worship sa amon. Kapasalamat kami Ginoo Lord, si Ma'am Bilyarga sa China. Salamat Ginoo sa iya pagpakigiupod. Ang amon sister Malaka, dara Ginoo Lord sa Manila, buligi sila. Ang amon mga utod diri sa palibot, dalayawon ikaw nga Dios namon. Kag Ginoo ginapasalamatan ginamon ikaw, kag ginatugyan ni namon tanan sa imo in Jesus name. Amen. Vitality means source of life. Vitality means life. Kung magambal ka gani isang vitality, but silingon kabuhi. Amo na ako pa-check up ka ang unang mga imoon kadto ka sa vital signs. Nibla mo ng protocol. Kuha ganyan ay vital signs. Ano ginakuha sa imo? BP. Ano? Ang nakuha sa imong body temperature. Vital signs. Ginatawag sa nga vital, tayo magdangan bagay nga vital, tama gid sa ka importante mga utod sa Ginoo. So kung wala na, hindi madeterminar kung ano ang sitwasyon mo, di ba? Kung ginatanaw ang mga weight, base overweight ka o base underweight ka, o taas silagnat mo, or taas BP mo. So, amo na ginatawag nga vital signs. So, ang vitality of the resurrection of Christ, meaning mga utod sa Ginoo, ining kamaturan, it's more than the event. Okay? More than the event. No? Sobra ni siya, hindi lang niya ang ginapinsar mo ang event. Okay? Kundi it's more than that. Ang iyang scope sang iyang kamaturan, ang effect sa kabuhi ta, ang effect sa ginatuuhan ta, ang effect sa ginalauman ta. Okay? And so that's why the resurrection of Christ is, kung tanawon mo, it is a solid foundation nga sang aton ginatuuhan. Kay kung patay siya, paano kita maluwas? No resurrection, no redemption. Walay, kung wala sing pagkabanhaw, wala na banhaw si Jesus, nothing. Okay? And so, first of all,
the resurrection of Christ is the proof of the gospel. Si Pablo nagplastar sa gospel. What is the gospel? Anong gospel? Anong gospel? Anong mayong balita? Kita nga mga Kristohanon, dapat masteron na nato ng gospel. No? Ginaliwat-liwat, gina naton. Kay amo man lang ng mensahe ta. Okay? So si Pablo, ginplastar yang gospel in 1 Corinthians chapter 15, nga ginahambal ya, siya, this is the good news. Amo ni ang gospel. Christ died for our sins according to the scriptures. Una nga parte sa gospel. Si Kristo napatay para sa aton mga sala. Suno gid sa ginambal sang pulong sang Ginoo. He was buried. Kaya kung wala sa ginlubong, meaning, he did not die. Diba, no? May mga tao ang nagambal nga si Kristo, wala mapatay. Nalipong lang. Eh, kung nalipong lang siya, ang ang nag-imbal sa Marseilla, kanday Mary, si Nicodemos, si Joseph of Arimathea, nag-offer sang tomb. Sino man yung nga tao ma-offer sang tomb sa lipong? Inalipong lang si Christ. Si Joseph nagambal. Ang lawas, dalon ko sa akon nga lulubngan. Kag tapos sila ni Mary, sila ang nag-prepare sang perfume. Naghaplas sang lawas ni Christ. Eh kung lipong lang si Christ, nga haplasan pa nila kag putson sang grave clothes si Jesus Christ, di ba? That's why the Bible says he died. And then he was buried. Logical. Kaya kung wala sa papatay, wala sa ginlubong. The best thing, he was raised on the third day according to the scriptures. And so mga utod sa Ginoo, the resurrection of Christ is the proof of the gospel. Amo ni ang pinakamabakod nga ebidensya. Kung maghambal ka gani, proof. Ano ang proof? Ano ang imo proof? Ano ang pamakod mo? Ano ang imo nga mahambal nga makonbinsi mo ko? So, the resurrection is the most convincing evidence that compels acceptance by the mind of a truth or a fact. Amo ginayang resurrection ni Christ. Pinakamabakod nga ebidensya. Sa korte, may ginatawag kita mga utod sa Ginoo nga testimonial evidence. Kung magambal ka testimonial evidence, anong nakita mo? Ano ang nabatsyagan mo? Sa diin ka sang natabo na? Ano ang nabatian mo? That's a testimonial evidence. And Jesus Christ, the testimonial evidence says, He was seen by more than 500 one-time witnesses. Ano pa na nga ebidensya? Testimony of 500 plus. He was sent by Mary. He was sent by Peter. He was sent by the other 10 apostles. And Paul as a lawyer. Si Pablo mismo, abogado. I saw him. Grabe nga testimonial evidence, di ba? Kag kun hindi tuod, sunod sa kinahambal sa iban, kay sa 1 Corinthians chapter 15, naghahambal si Pablo, paano nga may ara sa inyo nga naghahambal nga wala resurrection? Paano ka mo makahambal sina? These 500 plus witnesses, ako, suno pa upod sa mga apostles, they were willing to suffer persecution and even death, defending their testimony of the resurrected Christ. Amen? And so maghambal ka nga ang resurrection, iri-istorya lang,
hindi matuod ang resurrection, suno sa ginahambal nila, you have the testimonial evidences of the resurrection of Jesus Christ. What about the circumstantial evidence of the resurrection of Christ? Anong circumstantial evidence? The empty tomb. The empty tomb. This is a circumstantial evidence. Ang ebidensya, anong natabo sa tomb? Gintanaw nyo ang tomb? The tomb was empty. The grave clothes atuto. Okay. Amo na ang circumstansya nga makapamatuod that Jesus Christ was resurrected from the dead. And so the vitality of the resurrection, ang pinaka-importante, why the resurrection is very important sa gospel nga ginawali ta. You see, the death of Christ is the official receipt of our redemption. Official receipt, nga man, ginbayran na, natapos na, it is finished, tetelestai, ginbayran na ang utang ta, ginbayran na ang bayad sang kamatayon, ang bayad sang sala nga mong kamatayon, ginbayran na ni Jesus Christ, ang hambal ni Jesus Christ, natapos na, the official receipt. Ano pakita mo? Nakabayad ka? O din ang resibo. Amo ng ebidensya. Okay? And so the death of Christ is the official receipt of the gospel. It is finished. I tell you one thing. The resurrection of Christ is the affidavit of the gospel. Ano ginapasa mo sa korte? Affidavit. Okay? So kung ang kamatayon is the official receipt, the resurrection is the affidavit. Kung dalon mo siya sa korte, I rose from the dead. Amo na ba ni Jesus Christ? I am alive. Therefore, we say, because Christ was resurrected from the dead, we have the proof of the gospel. Amen? Ano ebidensya mo? Mayong balita, ano ebidensya mo? Empty tomb. Anong ebidensya mo? He is alive. Nga nabalaan ko, He is alive? He is alive in my heart. Amen, di ba? He is alive in my heart. And so, wala kita mga utod, we will not be ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to all who believe. Hindi mo ikahuya ang kamatuoran nga may pruba nga hindi ma-disprove. Amen? Wala si may maka-disprove sang resurrection of the Lord Jesus Christ. Diba? Wala. Empty tomb, circumstantial evidence, testimonial evidences. Secondly, the resurrection of Christ is the principle of the gospel. Magambal ka principle, anong but mo silingon? Hambal ni Paul, for I delivered to you first of all. Amo nang pinaka-importante nga statement sa ginambal ni Pablo. First of all. What does it mean? First in importance, pinaka-importante sa tanan. Ang ginahambal ko sa inyo, amo ni ang pinaka-importante sa tanan. Other, next. Ang ibanda sa sunod na lang. Pero ang pinaka-number one gid is the gospel, the resurrection. And the principle is the resurrection of Christ. Mga utod, principle means fundamental, foundation. Ang mga ginabal nga principle.
Hindi prinsipyo mga kundi fundamental foundation. Kung magambal ka principle, amo na ang source, amo na sa ang ginahalinan, amo na ang pinakapundasyon, amo na sa ang defining truth, amo na ang pinakakamatuoran, pinakaimportante kamatuoran nga nagahatag sang maayong balita sing kahulugan. Ang gospel is valid and ang gospel is power. Why? Because Christ is risen from the dead. Now look at this one. Look at the picture. Mga utot na nawabla. Okay? Sige, apa be? Sige, apa gid be do kalayo aw. Okay? Next pa. Ano? Gahang. Okay? Next pa, we are now in second point. The principle of the gospel. Tapos na ng proof. Principle. Dugay. May ipakita ko na sa inyo, kay very important ni mga utod, para makita nyo gid nga mahambal kita nga muna. Okay, no? Nga makahambal kita nga muna. The principle of the gospel. Tanawa na, what's that? Amo ni ang problema sang ongka flyover, kag sang aganan flyover. Anong problema nila? Pundasyon. Pundasyon. Amo ni ang mga pundasyon sang mga grabe nga mga structure, mga utod. No? Kung daw ano kataas, kadalumon sang pundasyon. Okay? Hasta nga malambot gid ang pinakasolid nga parte. Ti ang aton niya nga aganan, kulang. Amo nang assessment sang mga engineers. Ang aton ongka, kulang. Tisod mo anong nahimo sa aganan, ginabirahan to sang simento pagid sa dalom mo. Hasta nga malambot gito para makatungtong to ang ginimo nila nga pundasyon. You see? So ang structure nagadepende sa ano? Pundasyon. Ini nga aton church mga utod, kay bangod ang aton soil, watery, tubig di grabe bla. Ang pundasyon niya ni abinyo ko ano? Ang taybim tanan-tanan nga mga poste di. Puro ni tanan nga taybim, may gaamon nga bim, may gaamon nga bim. Tanan-tanan ni. Ambot pila kabag nga simento. Ang amon nga ginbo-bo di sa nagamixkla kami di. No? Ang sadya pa kay ang amon porman to, perte to. Ano? Di ang sadya pa kay wala pormas. Kaya ginabutang bala, ginkanalan lang bala. Ginkanalan lang ang butangan lang sang ang mga bimda, no, mga kabilyada, gin pang sugpon, pero wala bala pormas bala. Di sadya karon kay nagulan, kundi katiphag. Sige makami miskla, sige makami bobo, sige makami bobo, sige matiphag. Pero mga utod sa Ginoo, I tell you how many bags of cement ang ginbutang sa pundasyon sini nga building. Ano? You see, this is amo ni ang pagplastar sang insakto. Nga pagpatindog sang building. No? You know what? The resurrection of Christ is the foundation of the gospel. Bisan napatay si Jesus Christ sa cross, bisan nagambal siya, it is finished. Tapos na. Kaginlubong siya, kagwala sa nabuhi. Ano ang pulos ng paghambal mo nga tapos na, kay patay ka? Ano paghatag mo sa paghambal mo nga, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanaw kagang kabuhi. Pero ikaw wala ka mabanhaw.
Ano siling ni Paul? Wow! Kung wala sa nabanhaw, everything that we believe, vain. Nothing. Wala pulos. Kita mo, para mapuslan ng ungka, kundi gasto ka naman another million, malapit 1 bilyon. Ang aganan, gasto ka naman 200 plus million para nga makorek ang pundasyon. Brethren, the Lord, the resurrection is the principle of the gospel. Principle means foundation. Amo na siya, first of all. I tell you. And so, anong ginimo ni Peter when Peter preached about the gospel? Ginambal niya, Acts 2:22, siling ni Peter 32, hasta sa 34, 22 to 24, Men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, kamo nga mga taga-Israelinon, sige pamatiin niyo ako mga pulong si Jesus nga Nazareno, a man approved by God. Amo na siyang tao nga ginpadala sang Diyos to you, sa inyo, paagi sa mga makatilingala nga mga binuhatan, signs and wonders. Kag nabalaan nyo na sa ni Peter. Him, Jesus Christ, gintugyan bangod it is the foreknowledge of God. Amo na ang plano sang Diyos para sa iya. You have taken by the hand of lawless men. Gin crucify, gin patay, gin lansang, gin patay. Verse 24, whom God raised up. Amo ni ang pinaka-sentro, the core of Peter's sermon. Jesus Christ, God raised up. Kag kami ang mga saksi. Acts chapter 4, 8 to 12. Siling naman ni Peter, filled with the Holy Spirit in verse 10, may it be known to you all, kabay pa, mabalaan ninyo, ginabantala ko sa inyo, tanan kamo nga katawan sang Israel, nga sa ngalan lang ni Jesucristo nga Nazareno of Nazareth, nga ginlansang ninyo, whom God raised from the dead. So ang pinaka-core sang message ni Peter sa iya sermon, he proclaimed and declared that Jesus Christ of Nazareth, God raised from the dead. Kung may pundasyon pang kaluwasan, amoy na ang pagkabanhaw. 1 Peter 1:3-5, bulahan ng Diyos, kagang amay sa atong Ginoo Kristo, nga suno sa iya bugay, kagkaluoy, na tao kita sa we were born again to a living hope. Na tao kita liwat sa buhi nga paglaom. Amen. Born again. Ginluwas sa buhi nga paglaom. Paagi sa Paagi sa pagkabanhaw sang aton Ginoong Jesucristo halin sa kamatayon. Amen? And so, the resurrection is the source of hope nga gina-offer sang gospel. So kung magambal ka sang gospel, tuuhan mo ang gospel, magambal ka sa dito mulo, tuuhan mo ang gospel. Ano ang pinaka-source ng paglaom niya sa gospel? Ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Amen? There is hope, living hope. Ano ang mensahe ni Paul? Malawig-lawig na mga utod. He was in Athens. Nagkanto si Paul sa Athens, sa Greece.
Kag nakita niya to ang mga estatwa, kag may damo-damo ang estatwa ang Greece, damo-damo sila Diyos-Diyos. Greek mythology. Di ba, no? Kabati ka muna, Greek mythology. Zeus, Hermes, Artemis, Diana, kag damo-damo pa nga mga Diyos-Diyos, kag may isa to ka altar nga nakita ni Pablo nga ang inscription, to an unknown God. Grabe ang mga Athens, ano? Why na sila sing ipangalan sa Diyos? Nag-imbento nilang sila, ay, ano yung ngalan niya naman? Duway na ta si may badumduman yung ngalan, no? Tini nga altar, para na lang ni sa, abala ka mo da, kung sino pangalan niyo siya. Because he is an unknown God. Si Pablo, he saw that, and so he preached Christ. Kangabal ni Paul, saling niya, verse 31, because he has appointed a day in which he will judge the world in righteousness. Since ang Ginoo saling niya, sini Pablo saling niya, we live and die. For in him we live and die. We live and move and have our being. Verse 28. Sini Pablo. So saling niya, sa iya, nagplastar siya, God has appointed a day, may adlaw gidya ang Diyos nga gin-appoint. Remember this, ha? Judgment will come. Kay hambal ni Paul, maabot gid ang adlaw nga gin-schedule sang Diyos. May gin-schedule siya nga adlaw that He will judge the world in righteousness. By whom? By Jesus Christ. Okay? In that He has raised Him from the dead. Ginbanhaw ya, gikan sa minatay. Sang nakabati sila, nga may pagkabanhaw sang mga patay, nagkaladlaw sila. Wala sila gapati. Pero may mga tao nga nagpati, kaya naghambal, we want to hear you again concerning this. In Athens. Sa Athens in Greece, madamo sa mga Kristohanon nagsunod sa Ginoo. And so Paul preaches that God's authority and truth of the gospel are validated by the resurrection of Jesus Christ. Gin-validate. Tiyata mo, mapabalidate ka? Di ba may naman sa gobyerno? I-validate to, anay, be? Ipa-validate to, anay? Kung lang imo papilis na okay na kung hindi. Kasi piki na, di ba? Validation na. So, ano nag-validate sang gospel? Resurrection. Munang validation sang gospel. Resurrection. Okay? Romans 6, 1-11. Ambal ni Paul, anong epekto sang resurrection? Sini Pablo siya, we were buried before therefore with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also might walk in newness of life. Died with Christ, risen with Christ. Okay? We became united with Him in the likeness of His death. We will also be part of His resurrection. Knowing that Christ, being raised from the dead, dies no more. Verse 11, thus consider yourselves also to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Anong hambal yan? Bilangon mo ang kaugalingon mo nga patay sa sala. Ginbanhaw, buhi sa Ginoo. Paagi kay Jesus Christ. Patay ka na sa sala eh. Anong bot silingon nga patay ka sa sala? Tani, wala ka na panabor sa sala. Amo nang punto na. Kaya patay nga tao, wala panabor. Di ba? Ang patay nga tao, wala nagkabati. Wa ay taste, wa ay smell, wala sight, wala touch. Patay eh. Di kung ikaw patay ka sa sala, wala ka na tani gana sa sala. Kung ipapatay sa sala, hindi ka na magpamati sa sala.
Amen? Kung ikaw patay sa sala, hindi ka na magkamusta sa sala. Amen, di ba? Amo ng punto ni Paul. Amo ng mensahe ni Paul about the resurrection. Patay ka sa sala, pero buhi ka sa Ginoo. What does it mean? Mabatian mo ang Diyos, matilawan mo ang Diyos, mabatyagan mo ang Diyos. Kung wala ko amo na, patay ka eh. That's the point. Kung wala ka pleasure sa Ginoo, wala ka taste of God, wala ka sa ginaba, Lord, let me see you, not physical, but Lord, let me see you in your word. Ipahayag sa akon kung sino ka sa imo pulong. Kagang pulong sang Diyos, magpahayag sa imo kung sino siya. Pero mga utod, kung wala ka muna, patay ka. That's the point. That's why we need to check ourselves. Ano man, may handom ko sa Diyos. Ano man, naga-delight ko sa Diyos. Ano man, nanamian ko sa Diyos. Ano man, nanamitan ko sa pulong sa Diyos. Kaya mo na yung pagkaon ko. Amen, di ba? Kung wala ka muna, patay ka. Pero kung nanamitan ka sa sala, nalipay ka sa sala, you are dead to God, you're alive in sin. That's the point. And so the resurrection is the transforming power of God. That's why ang gospel, tama ka-importante, ang resurrection sa gospel, tama ka-importante, kay amo na ang nagabago sa tao. We were united with Christ in His resurrection to walk in new life. Ano? Di kung wala agad pagbago, no change, no life. No change, no life. Kung wala'y pagbago, ay kabuhi. Kaya kung may kabuhi na, if any man is in Christ, he is a new creature. Amen? That's why ang resurrection, pundasyon gid mga utod. Wala ka nakaangot sa pundasyon, wala. Okay? Nothing. Wala. So the resurrection is the proof. The resurrection is the principle. Sa gospel. Kagang resurrection of Christ protects the promises of the gospel. Kung may isa pa nga naga-safeguard, okay? Namin na kay digital kita subong cyber protection. Tanabla. Security, kinalan secure ka. Password, code, PIN. Okay? Amo nang security ta sa aton nga cellphone PIN, Face ID, thumb mark, okay? Password. Amo nang security. Wala na ba si scam? Ma-scam ka, ma-hack ka. That's why para hindi ka ma-hack, hindi ka ma-scam, change password. Ano? Every now and then, change password. Kay damo-damo ka ginakontak, damo-damo ka ginakaduan. Change password. Kay kabalo ang mga hackers, matandaan nila kung diin ka. Di ba? Amo na sila katindi, mga utod. No? Di may mga ginascam, padalaan ta kada box nga pagpakamayo. Iatag ko sa imo. Po siya padali ko na kwarta. Ay, nako. Libo-libo nga kwarta. Wala man nag-abot. Boperte na sila magkonbinsi sa imo. Amen? Tama ka maalam mga tao. Di ba? And so you need what? Security. Kag ano naga-secure? The resurrection of Jesus Christ. Amen? Di ba? Ano ang promises of the gospel? Ano ang promisa sa kaluwasan sa mayong balita?
kaluwasan, salvation. Ano? Kaluwasan nga hindi ka na magkanto sa linaw sang kalayo. Amen? Kaluwasan from the lake of fire. Kaluwasan from eternal separation from God. Amo na ang promise of the gospel. Anong promise of the gospel? Forgiveness of sins. Siya ni Apostol Pablo. Kapatawaran sa sala. Do ano ba lang aging patawad ang sala mo? Amen, di ba? Napatawad ang sala mo? Ano? Huwag makamuga lungo-lungo, huwag makamuga tango-tango. Ano? Kung napatawad na mo sala, ano, mangkot ba? Ay kung sukton kita sa Ginoo, nako. Why? Di ba? Tiyan mo ng promise of the gospel. Kaluwasan, kapatawaran sa sala. Di ba? Ang pagpakig sa uli, I mean, the reconciliation with God. Redemption, gintubos, pila ka adlaw, glorification, pila ka adlaw, maabot si Jesus Christ. There will be the resurrection from the dead. Kita naman magaputon sang hindi madunot. Ang madunot, magaputon sang hindi madunot. Kang manging kaupod ni Jesus Christ at the last trump, for the trumpet of God will sound. And the dead in Christ will rise first. Mga utod, kung wala resurrection, these promises are void. Kung wala pagkabanhaw, ini nga mga promisa sang Ginoo sa aton, if Christ has not been raised, your faith is vain. You are still in your sins. Okay? Kung wala ka pagkabanhaw. Verse 3 and 4, the resurrection confirms the promise of reconciliation. Kung kumpirmar nga ang pagkapasag-ulit sa Ginoo is fulfilled. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, He was raised from the dead on the third day according to the Scriptures. The resurrection guarantees the fullness of the promise. First fruit of those who are asleep. Anong butsilingon? Ang resurrection among pledge. The pledge and guarantee that the promise of our future resurrection and eternal life will also be fulfilled. Amen? And so hindi ka mamadlok, ay, mapatay na ko. Ay, kaso Pastor, mapatay ko, ay kaso? Why kung may kaso ka ganit, sulbar na kaso mo. Di ba? May kaso ka, napatay ka, sulbar na yung kaso. Ati, mapatay ka, no problem. Amen? Anong ginakadlukan lagi kung mapatay ng mga auto daw? Anong ginakadlukan mo kung mapatay ka? Anong ginakabalakan mo kung mapatay ka? Balong kayo, anong ginakabalakan mo kung mapatay ka? Ano na lang niyang apo ko, bata pa ni, kung mapatay ko. Mabuhi na siya. Di ba? Ano? Ang lain lang, nga nahadlo ka mapatay, bangol lang ka kasigurado, mapalangit ka. Amo kinang pinakagrabe, nga kinakadlukan mo kung mapatay ka. Nga kung mapatay ka, nga maatubang ka sa Diyos, nga hindi ka kasulod sa ginarian sa Diyos. Amo ng kalulbaan nga mapatay ka. Kay wala ka na tsansa nga maluwas pa. Amen? And so there you are. Mga utod sa Ginoo, it protects the promises. Amo na siyang proof. Amo na siyang principle. Okay? Now lastly, nanamian ko niya, just to make it alliterated lang, kanami sa picture. Kaya nga man, ang resurrection gali mga utod, amo na sa ang propellant of the gospel. Anong propellant? Dahil nagali ng pulo nga, propeller. Okay? Para maintindihan nyo ang propeller, arang picture. Kita mo ng propeller? Din ang propeller. Sa tubang o sa likod? Din ang propeller sa ang aeroplano? Sa hagdan? Sa atop? Sa din? Amo ng propeller ang duwa na Ang panawag na alisi. Amo ng propeller.
Ang aeroplano kung wala propeller, tayo ng mga Boeing na, ang ila propeller hindi mo makita kay may dako-dako na sa pakpak ya, kita mo na dako-dako sa pakpak ya. Amo nang iya propeller. Ano? Hindi ya makita, pero kita mo da ang nagatiyog-tiyog nga mo na. Amo na ang propeller. What do you mean by that? Amo na sang naga-drive. Amo na sang force nga naga-drive. Amen? Amo na ang propeller. May ara propeller sa aeroplano, tanawab lang barko. Next picture. Kita mo na. Bulik sang barko na. Ano? Amo na ang propeller sang dako-dako nga cargo ship. Tanaw ba yung cargo ship? Yan da. O ara, drawing cargo ship. Dako-dako. Pero kung wala na propeller, why na? Mapundo na lang na sa ako. Bisan ano pa kapersado sa makinaya na. Pila ka makina na ang tulod sinang barko na. Pila ka makina ang nagatulod sa aeroplano. Tagapandar sa aeroplano. Pila ka makina? 2 ka makina. Pero kung wala mo na, mapundo na na sa. Maubos ng nagatong niya. The same to sa barko. Kung wala sing mo na sa bulis ng barko, sa dalom, mapundo lang ng barko, mga autor. Okay? Istorya ni Pastor Anisito Villanueva, alin sila sa isa ka isla sa Palawan, makadto sila sa Roas. Alin sila sa dito, Cagayan Silio. Pila ka oras nga biyahe na. Ang sadya karon kay ang ilang kompas bula nga mo na Ano tong ambal sa ako na? Basta ang kompas nila, ang kompas gali sa eroplano, lain man sa kompas sa pambot Ang imbutan lang ang kompas, iya sa eroplano, so mo na. Kundi ang dalagan sa ilang bangka ka. Ay, nano sila. Isipin, dapat amunin nga oras, kitaon na tanin ng isla mo. May makita na tayo. Wala magyapon isla. Ay, gali Sino ni Pastor Villanueva, kaya anad man sa mga tabayan sa Gimaras. Nga bi, mangita, taday mangingisda, be. Gabi. Mangita ta mangingisda. Kita ni magkita mo ng garom-garom na kung may bula, kung ano, may isla na, may mo na. Magkita mo na. Iwala gyapon. Yan na, nakita ta mangingisda. Tapos sa mga, dinang rombo. Ang rombo gali, ang term na nila, dinang rombo. Ang rombo amo ng star, nga ginatanaw nila. Okay? Magamba ka rombo, singa mo 250. Balaan sa mga isda. 250. Ang imo dapat 250. Okay. So mo na. Sino naman ni Pastor Villanueva? Sigurado doon, kay damo ng pirata di. Damo pirata. So ngita na naman sila sa mangingisa, may nakita naman sila. Dinang rumbo, 250. Cagayan Silio, 250. Atis ngayon sakto 250 Hindi nakaabot sila. Ang problema, pag abot nila, pag pauli na nila, nagguba ang ila alisi. Kaya nang balang wala pa bala sa insakto nga tirada sa kumpas, nagliko ka na iya, kundi igo mo bato. Di pagkagubas ang kumpas, nagtiner, pagin sila isa kadlaw, gin pa kayo pagin, ang propeller, naguba ang propeller, gin pa kayo pa. That's how important ang propeller. Amo na sa ka-importante. Ang barko hindi magulag, wala propeller. Ang aeroplano hindi maglupad, wala propeller. Okay? What's the point? The resurrection is the driving force. Amen? That's the driving force. Mga utod sa Ginoo, sing na Apostol Pablo nung hambalya, now Christ is preached that He has been raised from the dead. How do some of you, ano man, amo niya ang puwersa, this is the power. Okay? The driving force ng gospel. Nga once ang tao magtuo sa gospel, he will be saved. The gospel is effective. The gospel is persuasive. And the gospel is
powerful to change lives because we have a resurrected Christ. Kung wala gahom ang gospel. Amen? Munang balo ko kayo na, napatay, ginlubong, way na banaw. Anong gahom? Nothing. Nothing. Ba? But praise the Lord that the resurrection is the propeller. Okay? It's the driving force. Kakabalo ko mo, I will end. Siling sa 1 Corinthians 15, damo pa ng argument ni Paul. Kung basahan nyo na, it's all argument about the resurrection. Okay? The resurrected body. Kaya mo ng pinaka-argument ni Paul. Kadamo sa argument na, but we will come to the end. Ano nga man ni Pablo? The resurrection, amo siya naga-fuel sang proclamation, kag ang resurrection mga utod, amo siya ang naga-fuel sang fruitfulness and rewards. Wow! Amen eh. Therefore, si Pablo, so, my dear brothers and sisters, grabe nga depensa, grabe nga pagproklamar, grabe nga pag-emphasize ni Paul to convince them that Christ was resurrected and there will be a resurrection from the dead. Karon kay nabalaan nyo ng kamatuoran nga may pagkabanhaw. Karon kay nabalaan nyo ang kamatuoran nga si Jesus Christ na banhaw. Gani mga kauturan, mga pinalangga ko, nga mga kauturan, mga utod ko sa Ginoo. What you will do? Be strong, immovable, always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Okay? I want to read it in the Message. Nami man ang Message nga Bible, the Message. Medyo summarize na siya, kag very current, very, ang iyang pag-explain. Amo na nga basang the Message. With all this going for us, amo na ba niya, no? Tanan-tanan nga ginambal ni Paul para sa aton. Amen? Tanan-tanan nga gin-explain ni Paul para sa taga-Korinto. Ang tanan-tanan nga pagplastar ni Paul about the resurrection, they are for us, saling ni Apostle Paul. My dear friends, anong ambal niya? Stand your ground. Tindugin nyo. Don't hold back. Don't hold back. Ang kanaming term ng ambal niya, throw yourselves into the work of the Master. Confident. Nya ihaboy mo dabla ko galingon mo sa bulaton sa Diyos. Kamay pagsalig ka, kag matuod, that nothing you do for Him. Ang imo ginahimo para sa iya, hindi wala pulos. Nothing you do for God is a waste of time or effort. Masaling ka, makadto ka da. Sayang sa timpo ko. Makwire ko sayang sa obra ko da. Diri na lang ko. Di ba? Don't ever think nga ang imo pag-alagad waste of time. It's not waste of time. Because Jesus was resurrected. Amen? Di ba? Hindi niya waste of time nga, hari ka din sa bungaga. Amen? What do you think? Waste of time kay nagsimba ka? Waste of time bala kay nag-soul winning ka? Waste of time bala kay nagahimo ka sang bulaton sang Ginoo? Okay? What's the work? It means do the work of the Lord wholeheartedly with passion and reserved commitment, mga utod. Hindi nga doing the work half-heartedly. Nabalang 50-50 lang ko da.
Okay? Casually. No? Minimum. Diba? Minimum. Okay? You invest your time not for your own praise, but for His glory. And so kung mag-invest ka time mo sa Ginoo, di ka mapabot nga dayaw-diyawon ka. Kaya kung kapabot ka nga dayaw-diyawon ka, imo lang na ya. Himaya. Kaya kung imo himaya, way pulos sa Ginoo. Amen? Wala na pulos, basta imo lang himaya, way pulos. Kaya no patukuha mo sa langit, yung kuha mo na disduta. Amen, di ba? You do it wholeheartedly for His praise, for His glory. Hindi mo't silingon mga utod sa Ginoo nga. Kadadlaw di ka na simbahan, kadadlaw makantalan ti mo ya. Hindi mo na. Hindi mo na. Because you have your work. Amen? Because you have your work. But the point is, kung amo na nga time nga mahatag mo sa Diyos, nga magalagad ka sa iya, the point is, do it wholeheartedly. Kaya amo na ang time nga ginatag sa Diyos ako nga mag-preach, I will preach as if this is my last sermon. Okay? Amo na ginambal sa Ginoo. Kung amo na nga time nga makanta ka, you sing for the Lord. Hindi bot silingon sa bugos nga adlaw, kadto ka di simbahan, special number ka. No, it's not. Hindi mo na. All-in attitude. Okay? The work of the Master includes everything that aligns with His purpose. Amo nang work of the Master. Tanan niya ginahimo mo, align sa tinutuyo sa Ginoo. Amen, di ba? Ay, tiyan mo na yung obra eh. Di ba? Ara ka sa opisina mo, ginaobra mo na, align with the purpose of God. Nga ara ka sa opisina mo, you are there to be a witness for God. Amen, di ba? You're a full-time witness. Hindi half. Hindi lang a one-day witness. Amen? Full-time for the Lord. And so mga utod sa Ginoo, this is the illustration. Mamangkot ko sa inyo. Pakita bala duha ka picture. Last pictures na naton. Ano? Arada. Ara. Pamangkoton ko kamo. Sa diin nga duha nga picture, ang nag-illustrate sang 1 Corinthians 15:58. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa diin nga picture, ang nag-represent sang 1 Corinthians 15:58. Kabalo ka din nga picture? Ang swimmer nga nag-dive. Throw yourself in the work of the Lord. May mga Kristohanon nga kangay isang bata, baw ka naami isang swimming pool. Ay, baka tugnaw isang tubig. Ay, baw ka naami isang color isang tubig. Abi, testing na. Gali kay wise na naglangoy. Amen? May mga Kristohanon nga ginabasa lang nila tihil nila sa bulaton sang Diyos. You agree with me? And they're not willing to throw themselves in the work of the Lord. Amen? Amo na mga part-time Christian. Ano? Part-time. Kung Domingo, Lord, gamit ako. Sa sunod nga adlaw, hindi na ako paggamita. Ay, kabalo, isandiin ka, ano obra mo? Do it for the Lord. Amo nang punto di. Ano? Hindi ka man magpastor ka, ay kuya, kaya hindi kaya pastor mo. Amen, di ba? But God has given you a gift that you can throw yourself in the work of the Lord. Kagwans nga ara kada, hindi ka lang naman. Tistingan tabi gift ko be. Oo, nami man. Tisting lang. Mga auto din mo na. Amo na yung hambal ni Paul. Okay? Why? Because everything we do will be rewarded once we do it for the Lord. So bisan din ka. Gakanta ka, gatukar ka, gaano ka, gatudlo ka, gaserve ka, gaano ka, gadrive ka, gaano ka, galuto ka, gaano ka. Just do it for the Lord. Throw yourselves sa sinang trabaho.
Give your heart sa sinang nga trabaho. Amen? Kaya mo na ang gusto sang Diyos sa imo. And every day sa kinahimo mo na naghamba ka, Lord, para ni sa imo. Hindi ni para sa akon. Nga makita nila ikaw di Lord. Ari ko di, estudyante ko, ari ko di, para sa imo ni Lord. Sa diin man ko nag-duty, sa ano man ko, para ni sa imo, Lord, nga makita lang ko, I'm throwing myself in the work of the Lord. Kaya ang trabaho mo na, actually, trabaho na sang Diyos. You are there, God's work for you. Amen? Do it for His glory. And so the vitality of the resurrection of Christ. Wala kita. Kay bangod ara na may kabuhi kita. Bangod nga ara na may power. May propeller. Sige, andar. Wala untat nga andar. Sige lang. That's why Paul said, redeem the time, for the days are evil. I'm not ashamed of the gospel. It is the power of God unto salvation. Amen? Mga utod, no resurrection, no redemption. No redemption, no rewards. But because there is resurrection, there is redemption, and there will be rewards. Everything that we do for God will never be a waste of time, will never be a waste of effort. Everything will be rewarded. Let us pray. Lord, salamat, Ginoo, kung wala ka na banhaw, wala gid. Ara kami gyapon sa amon mga sala, ang amon pagtuo way pulos, ang amon pag-alagad way pulos, ang amon paghatag pangamuyo tanan-tanan niya ginahimo way pulos. Pagpasalamat kami that the confidence nga ginatag mo sa amon bangod Ginoo sang prohiba, bangod sang prinsipyo, bangod Ginoo sang promisa, bangod Ginoo Lord sinang power nga nagapus sa amon. We thank you, dear Lord. Salamat gid. Ini tanan Ginoo sa imo kay mayaan, kag ini tanan may kapuslanan. Gamitang imo mga anak sa diin man sila Ginoo Lord, nga sa kada ginahimo nila, they will do it for you wholeheartedly, with full commitment, nga ina para sa imo Lord, hindi para sa amon. Gani Ginoo, ikaw gid Lord ang magpabakod, kay salamat gid sa imo encouragement sa amon sining aga. Ginabalik namon sa imong kay mayaan nga kadayawan. In Jesus' name, amen. Thank you. God bless you.